Kristo. Sa ating talinghaga na ating binasa, makikita po natin na ang Panginoon Kristo ay gumamit ng karaniwang pangyayari sa kanyang kultura, sa kanilang kapanahunan. Ito po yung kultura o nakagawian nilang ginagawa kapag merong ikakasal. Sa kultura po ng mga Hudyo, yung lalaki, yung nobyo, ay kasama ng kanyang mga magulang, ay pupunta po doon sa bahay ng kanyang nobya na gusto niyang pakasalan. At ang lalaki, ang nobyo, ay hihingi niya ang kamay ng kanyang iniirog o minamahal upang siya ay pakasalan. Gaya rin po tayong mga Pilipino ay mayroong tinatawag na dowry na dapat bago pumayag yung mga magulang na pakasal ang kanilang anak na babae, dapat parang magbigay ng dowry o parang handog sa mga magulang ng nobya. Kumbaga sa probinsya, magbigay ng isang baka o baboy o isang rice field. Marami pa, parang handog dun sa magulang ng babae o parang sila'y papayag. Karaniwan po, marami naman po sa mga gustong magpakasal na mga lalaki, kalalakihan nung panahon ng kapanahon ng ating Panginoon Kristo ay mga mahihirap din. Kaya kung minsan masyadong mataas o malaki ang hinihingi ng magulang ng babae, kaya nagkakaroon ng tinatawag na tawaran, you haggle to lower the amount of the dowry. Kaya kung minsan matagal ang usapan. At sa kultura ng mga Hudyo, kapag pumayag na yung magulang, yung nobyo, dadalhin niya yung kanyang mapapangasawang babae sa kanilang bayan o bahay. Kaya ito yung trabaho ng mga 10 birhen na sila yung magsisilbing mag-iilaw sa daanan ng nobyo at nobya patungo sa bahay ng nobyo. Kaya sa ating ebanghelyo ngayong gabi, sinasabi ng ating Panginoon Kristo na merong 10 birheng hangal at meron ding 5 birheng hangal at meron ding 5 birheng matatalino. Yung mga matatalino ay nagdala ng additional oil o langis sapagkat kung minsan matagal yung usapan sa bahay ng nobya at abutin sila ng hating gabi o even beyond midnight. So, ganun nga ang nangyari. Ang usapan ay masyadong matagal, nakatulog na nga sila hanggang merong sumigaw na tapos na ang usapan. Ang nobyo ay pwede na niyang dadalhin yung kanyang mapapangasawa sa kanyang bahay. At yun na nga, sinindihan nila yung kanilang mga parola, ilawan. At yung mga 5 hangal, wala na, ubos na ang langis ng kanilang ilawan at humihingi sila ng langis sa mga matatalinong birhen. Pero sabi ng mga matatalinong birhen, we only have enough for ourselves, no? You go to the merchants and buy oil for yourselves.
Kaya habang bumibili sila ng langis, dumating na yung nobyo at umalis na sila. Papunta na sila sa bahay ng nobyo. At yung mga 5 matatalinong birhen, sila yung nagsilbing taga-ilaw sa daanan. Ano po ang mensahe ng ating Panginoon Kristo sa talinghagang ito? Unang-una, sinasabi po ng mga dalubhasa sa Biblia na yung pagliligtas ng Panginoon Kristo ay hindi naayon sa atin. That our salvation, our encounter with God does not depend on us, but it depends on the initiative of God. And sometimes God has many surprises. Kaya sa mga Hudyo, meron po silang dalawang pagkaintindi sa panahon o time. Tinatawag na Kronos at Kairos. Ano tong Kronos? Ito po yung pagkaintindi natin sa panahon na sequential, no? We count moments, we count minutes, days, weeks, months, and years. Pero yung Kairos, na pagkaintindi ng time o panahon, ito po yung ginagamit para intindihin natin yung pagliligtas ng Panginoon. In other words, Kairos means God reveals Himself at the most opportune time. God's time is never late. He reveals Himself at the most opportune time. Kaya dapat tayo maging maagap, maging handa at hindi natutulog sapagkat hindi natin alam kung kailan magpapahiwatig ang Panginoon sa ating buhay. Hindi lang yung panahon ng kamatayan. Death is most certain, but the hour of death is most uncertain, sabi nga nila. Pero yung pagpapahiwatig ng Panginoon sa iyong buhay, when God touches you, it does not depend on you. Hindi mo pwedeng sabihin, bukas, Panginoon, magpahiwatig ka sa akin. So the initiative of God reaching out to you may come any moment. So, the attitude should be that, our attitude should be that of being vigilant, being ready, kagaya ng mga matatalinong birhen. Ano yung langis na tinutukoy dito sa ating talinghaga? Yung langis ay yun yung mabubuting gawain. Yung mga ibang birhen na hangal, kulang ang kanilang mga langis. Not sufficient. Kaya hindi sila makapasok sa kaharian ng Diyos. Yung 5 matatalinong birhen, they had sufficient oil. Ibig sabihin, they were sufficient or punong-puno sa mabubuting gawain. Kaya sa ating talinghaga sinasabi na ang pagpasok sa kaharian ng Diyos, na ang pagtanggap ng Panginoong Diyos sa atin, yung biyaya na pinagkakalob sa atin ng Panginoon ay hindi na ayon sa atin. It's not according to us. No? It is God's initiative. There is no automatic admission into God's kingdom. We can only be admitted. Ang ating our salvation, ang pagliligtas ng Panginoon ay nakasalalay din sa ating pagtugon. Ano itong pagtugon na ito? Ang paggawa ng kabutihan. A loving person, a caring person. Doon ang basihan kung ikaw ay pagpapalain ng Panginoon, kung ikaw ay tatanggapin ng Panginoon at pagpalain ka at bibigyan ka ng sapat na biyaya.
Kaya nga sabi ni San Pablo, ang pinakamabisang panalangin upang tayo'y kaawaan ng Panginoon ay hindi lamang yung dasal ng dasal, no? Hindi ko sinasabi na masama yung pagsisimba araw-araw. Maganda yan. Pero dapat, yung ating pagsisimba ay samahan din ng pagpapakabuti. It is not just enough to know God. Kaya dito sa ating unang pagbasa, God gives us wisdom, karunungan. Hindi lang karunungan na marami kang alam, kundi karunungan na gumawa ng kabutihan. Yan po ang mensahe ng ating Ebanghelyo, ng ating talinghaga, na ang pagtanggap ng Panginoon, na ang biyayang pinagkakalob sa atin ay naayon sa Kanya, sa Kanyang panahon. At ang pagpasok at ang pagliligtas ay nakabase rin sa ating kabutihan o paggawa ng kabutihan.